eh. Bella, ayaw ko maligo eh. Maligo ko na. Bella, maligo muna to. Ano ba ginagawa? Bella! Ito, tatamad. Ito na ako. Hoy, dito ako naman yung toalya mo. Nerdy Karina. Ako na? Ayaw ako naman yung toalya mo. Tapos sa dito, Oo, Dek. hindi mo naligo. Wala, tama na yun lang. Tama na yung ano yun. Tsaka isa po, ingatan mo yun. Baka hinuhulog mo na naman sa inodoro yun, ha? Tawa-tawa ko dyan. Nasa isla pa lang. Hindi na ako nakapalood ng... 5 beep. Dapat alam mo, nandyan pa yan. Baka akala mo to. Kaso pag pwede na ito, nakakainis ko. Tagas yung... Buksan mo yung pool. Pindutin mo yung may pula. Ano na, dito na ha? Kasi pindutin. Sayaw. Hindi pala dapat gumagamit ng limit dyan. Ng ano? Ng ganito. Hindi nga ako gumagamit. Pati napansahan ko, yung plastic na yan. Ang tagal o. Kaya mo. Pag kumislap na siya, hindi na masalan. Bato. Ngayon gumaan. Nala na yata ang baterya. Sa kanya, sira na rin yung battery. Andre, patay mo na itong ano? Ba't AV? Hindi na, kung bulis ka na kung nalang prito, akan yan. Ba't AV? At patay, ilag dumugod pindutin. Pindutin mo yung nandyan. Yan. Pilipinig super.
24. Dapat ano po 24? Nakaparadong motorsiklo, ninakaw niya. Ako na lang naman ibo. Pinasok na ng tubig ang bangkasa ng mga vaccinator sa Masakaw, Camarines Sur. Ayon sa PCS, Masakaw, sa kanilang volunteer teachers at mga health workers na nagpagkakas sa Cruztal Barangay. Pauwi na sana sila ng tilang bangka sa isang bato at nabutas sa kanilang bangka. Pauwi na naman may iba pang bangka na malapit sa kanila. Kaya agad sila Ito rin? Opo. at dala nila. Bukod dyan, isa pang Ito, bangka ang na dami ng sinain ng kapis eh. Ordered Samar. Isang Okay. bangko na muntik Yes, sir. sobrang lakas ng alon. Nasa klunuhan naman ang 15 tripulante nito. Ilang bahagi ng Anti-Terrorism Act of 2020 ang Okay. pinagawa ng Korte Suprema na laban sa saligang batas na bilang bilang bahagi ng Section 4 ng Reza Morales. At advokasya, protesta na sanction at iba pang civil and political right. May qualifier sa batas na nagsasabi may tutuloy lang yung hindi terrorismo kung walang intensyon pumatay o magdulot ng serious physical harm. Ilagay sa piling ng buhay ng isang tao o di kaya maging serious threat o cruel to trade. Pinagkakot sila. Kaya dahil masyadong over. Broad o malawak ang sagot niya na nakapit daw kanyang provision sa freedom of expression. Ayon pa sila ang constitutional binabahagi ng Section 25 na nagsasabi na terorista ang isang tao o grupo base sa piling ng ibang bansa ang iba pang pinutulong provision sa ADL. Hindi ang unconstitutional ayon sa Section. Oh, naman. Ito na? Isa? Ito. Bago na lang. Ay, masusunog na raw. Stolen.
proteksyon na proven sa UMAS lab test to kill the COVID-19 virus. Para sa protektadong bukas, Sunrocks, ang linis ng bukas. Daming balak. Pagtapos ng araw, tinuulang ako. Bear Brand Add-on Plus. Proven na tumutulong para 100% kompleto ang tibay na sistensya at lakas nutrients. Ibigay ang iyong 100% ngayon para sa matibay na bukas. Pakain. Nay, paki-charge mo na. Lobat. 10%. Sa highway, ang truck na yan sa Davao City. Tulong-tulong ang mga residente sa pagsapoy ng tubig hanggang dumating ang mga bumbero. Ayon sa Fire Protection, galing Bulacau District ang papuntang Pakito ang truck. Sabay kargang buwan na nangyari ang insidente. Napalimutan ang dalawang driver na mapansin nag-aapoy na ang sasakyan. Ligtas naman ang driver at kanyang pahilante. Iniimbestigahan pa kung bakit nagliyak ang truck. Paalala ng PFD, laging i-check ang sasakyan bago matakbuhin, lalo na kung malayo ang biyahe. Dahil pinarpil yung paro ng sariling anak. Patay ang isang ina, habang sugatan naman ang kanyang ama. Nangyari yan sa Aningin Antique. Ayon sa mga polis, kauwi lang sa trabaho ng ama ng pinatido na mangyari ang insidente. Lumalabas daw sa investigasyon ng mga polis na napresyo at na-depress ang anak sa modular learning, kaya minarpilyo ang kanyang mga magulang. Pero sa validation naman ng DepEd Schools Division Office ng Antique, hindi direktang maikokonekta sa modular learning ang insidente. May ibang personal o pribadong dahilan, kaya raw nangyari ito. Nasa kustudiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang pinagdedad. Sa lahat ng giniginaw, imagine sa Baguio kung saan pang 4 degrees Celsius ang lamig. Kaya hindi nakatarapatan na ilan sa pamalang recipes ng kanilang mga ninuno sa Cordillera ay pampainit. Ang isa ay literal na hot, meron pang anghang. Yan ang kwento nila lang, Jamie Sanchez. Tuwing Disyembre, sumasabay sa siwi ng Kapaskuhan ang napakalamig na klima sa Baguio. Kung Gina kayo umakyat, huwag kaliligtaang dayunin ang mga pagkain suwak sa cold weather at pinasarap ng panahon at kultura ng mga taga-Cordillera. Pampainit o paanghangan. Sa tulong ni Wami Waitan, ituturo niya sa atin ang binumor. Papakita ko sa inyo kung paano magluluto ng binumor. Itong binumor ay nakasanayan na namin na niluluto kasi aming sili. Talaga. Bago natin ituloy ang pagluluto, dapat alam mo na isa lang ito sa napakaraming pagkain na mababasa sa Heirloom Recipes of the Cordillera na proyekto ng Partners for Indigenous Knowledge Philippines o PIAP. Yung mga kabataan kasi dito, parang gusto na nila yung mga bagong mga recipe, no? Yung mga nakakain sa fast food. Kaya maganda siguro na matutulong din ng mga kabataan yung mga tradisyonal na mga pagkain. Sa librong ito, talaga nga namang natatakap ka sa mga pagkain na Cordillera. Let's get cooking! Ilagay sa kumugulong tubig ang langka at gabi na pampalapot ng sabaw. And then, kulang muna natin yung patani para mabango siya. Pagkatapos, pakuluan ng 5 minuto. Pwede natin ilagay itong kartis. Next, laman loob ng manok na ipinrito muna para maging crispy. Yung traditional namin na pinapausukan na na karne ng baboy. Yung tawag namin dito ay kiniing. Isunod ang bang shoots at pinahulong puso ng saging. Kapag kumulo na, inagdag ang isang uri ng mushroom na tinatawag na tenga ng daga. Kung medyo maluluto na siya, maglagay na tayo ng sili. Buo. Pwede natin ilagay yung mushroom. Kahit anong mushroom pwede. Ihalo ang kalabasa, sitaw, bagoong at turok na sili. After 10 to 15 minutes, inagdag na ang suso. Maraming klase ng pagluluto ng binungol. Yung lugar kasi sa Kalinga, yung pagsabay-sabay nila. Pero sa amin kasi, may pagkakasunod-sunod. Ibang klase ng pagluluto. Last na toppings, na fried hipon at bell pepper and wala, luto na. May buko para matuyo Ang yan. binumor na una namin
pares ng binungor. Tinatawag namin bingkaw. Itusta muna ang dinurog na munggo. Ibuhos ang itinustang munggo sa kumukulong tubig. After 15 minutes, ilagay ang fresh gata at timplahan ng asin. Kapag kumulo na, ready na ang bingkaw. Ang pagkain na traditional ay healthy food. Mas maganda ito para sa katawan. Ang mga pamanang recipes, dapat pagyamanin pa at magtibot sa libot. Para ang masasarap na mga putahing ito, matikman pa ng mga susunod na henerasyon. Ako si Jamie Santos at yan ang kwentong dapat alam mo. So guys, ano ang favorite recipe mo? Galing sa luto. Ang nanay ko kasi taga Bacolod. Pinamana sa kanya yung alisin na maasin. Huwag siyang bulalo/sinigang. Meron namang restaurant ulit sa Suerte dito. Kaya Francina. Ito naman, ako Kuya Kim Patricia, taga-Pasig kami. Ang natikman ko yung sinigang sa pakwan. What? Saan tayo sa asin? Manamis-namis yun, Kuya Kim. Tapos kasama ko ng siling tanga. Yung sili na walang akang, kaya tawag sa atin. Sili. Kuya Kim, ako naman, kare-kare, ni Mami Tita. Ang pangalan ng lola ko kasi Mami Tita. Okay, kare-kare niya, alas 4 pa lang ang kami. Simula na yun. Kasi everything is made from scratch. At yung mani, binibili nyo. Ayun na kayo. Tapos walang nilalagay ito na ready made. Oo. Gusto lang ang dibote. Marami niya. Ito na mo. Ito may lagay pa. Pagkasarap. Ay, ang sarap na luto tuloy ako. Ito muna, may tika ko. Hawaii sa mga fans ng Parokya ni Edgar, isa na ako doon. Sa mga napasenti sa Orsong at classic na kanilang harana, may aabangan siyang bago sa grupo. Sa Instagram may announce ng frontman ng banda na si Chico Miranda ang new album nilang Borbonet. Share ni Chico ay ilang kanta rito ay nabuo ngayong pandemya at ni-record sa pamamagitan lang ng Google Drive at email, di ba? Ang isa sa mga kanta, inirelease dapat kasama ng 2003 album nilang Bigotilyo. Pero hindi raw yan pinayagan. Ngayon naman mapapakinggan na ng fans sa wakas. At mensahe ko ni Chico sa fans, have fun! Relax muna tayo sa mahigilit na balita. Ito mga kwentong dapat alam mo. Very, very. Yan ang pag-vote for ng Pilipinas sa darating na 2022. Ayon sa pag-vote ng ang very, very ang faithfulness at constancy ng vote sa quality at excitement ng voter regret. Nakukuha Ano yung problema? times. Kaya dapat tandaan na honor of the year is Mas ang Pilipino 2021 stamps nilabas ng Philippine Corporation. Featuring sa pamilya kasama ang Christmas Ay, nakalimutan ko lang sabihin. nagsasalo sa ilalim ng parol. Individual ways of families at healthcare workers na nag-exchange gift. Ito ang paraan nila para magsaya, pag-asa, Kali mo. sa Para hindi na po. si Nick ng United Kingdom at Phil British nurse na nagbakuna sa kanya in United. December 8, 2020, ang matulukang nurse na si May Parsons sinag pa rin ang proteksyon laban sa severe disease. At kaugnay ng balitang yan, mga kapatid natin, infectious disease expert, Dr. Ron G. Solante. Magandang gabi po. Good evening. Yes, sir. So, ayon po sa mga sinasagawang mag-aaral, maaari raw mas nakakahawa ang bagong Omicron variant sa mga mag-aaral na natin sakit at pati na rin sa Pwede na ako Ano po paliwanag dito, Doc? Yes, kasi yung mutations niya na more or less 32 mutations dun sa spike protein makes the virus natin. Kung less severe po ang Omicron, hindi ba kailangan mamahala ang ating mga kababayan? Mabahala pa rin tayo dahil kung less severe siya pero highly transmissible, marami pa rin magkakasakit, marami pa rin may sintomas at with that, malamang mataas pa rin ang mga kaso natin. And alam naman natin, pag tumataas ang kaso, pwede yan isang reason na magla-lockdown naman tayo. No? And magsasuffer na naman ang economy natin. So talagang pag-iingat, pag-iingat at talagang mag-observe ng health protocols. Especially ngayong holidays, no? Kasi para mawala yun. maraming gathering. I think we need to be very careful in handling sa mga ganito klase super spreader events. Doc, maraming salamat po. Yan po ang infectious disease expert, Dr. Ron G. Solante. Sinana kayo. Kaya ang designer ni Francis Digira, may pasilip. Siya kasi ang nagdisenyo ng kasuotan ni Miss Universe Judge Marian Rivera at pambato ng Pilipinas na si Beatriz Gomez. Sa
gawin mo na inspired sa personality ng primetime queen. Bukod kay Marian, dadamitan din ni Francis ang kandidata ng Pilipinas na si Beatrice. Hindi naman nagbigay ng details si Francis, pero share niya, inspired din daw sa personality ni Bea magiging kasuotan nito. Dream come true raw ito para kay Francis. Sa Miss Universe, pageant na lang kasi siya hindi nakapagdadamit ng kandidata. Si Bea na kaya ang Ano nga mo yun? Kuya. Okay. Minsan na. Mga din. Kung nalatangga. This is show. Ayun, nandun. Dati. Pero ngayon hindi na. Sige. Nanginginig pa siya. Teka lang, papahinga muna ako saglit. Ha? Yun ay pilit. Hindi naman ako naman. Oh. Government or international government office na terrorist organization. So, sabi na po, Hindi po. we are plastic surgery and TikTok that is only one. Mas kilala ang Vlog Yapi na taga-follower. What's up, Idol Nation? This is Vlog Yapi. So, sabing isang taon na sa medical profession si Doc Eric. Bata pa na, plastic surgery na Nagmo. of specialization. Dahil sumasaya mo siya, hindi ka makakapagpakita sa ibang tao. Pili. Parang tagupa ang plastic surgery. Kailangan ng parang I was real interesting. They were making process, they were making Sumo. Pero it's something parang interest ko na ako magdodoktor, gusto mo plastic surgery. 2020 na sumabak sa TikTok world si Doc Eric para maiwasan ang stress. Dagdag mo si Pilipino ito, yung pandemya. Ang kanyang followers sa TikTok, abot na sa 1 million. At meron naman siyang 10 million likes. People always ask me, matibay ba itong TikTok na ito? Kaya susuko natin. So, sige, pakihilan mo. Yung mga pasyente, TikTok, naglalata. Which is sila, all the work na nalata mo. Hindi ako nahihirapan sa mga pasyente. They made it TikTok. They really want to depart that. And create the game talaga sila. That's a real two lives starting the kind of TikTok videos. Ang ilang mga pasyente, willing at all-out support na makasama sa kanyang performance. Tulad ni Louie na isang transgender na nagpagawa ng So, then, i-celebrate mo kami na you're undergoing something masakit. And he deserves it. A happy, do it, and things na, Pero tignan mo yung mataba o lumat po kaya to. Ipapapagdayan ng kasiyahan na binigay ng pamako sa kanyang very successful top surgery. Doc Eric is my lifetime hero. Number 7. Ayun, ayun na si Andrew. Ayun na o. Ayun na yung baba sa kanan. Natin siya yung ganyan siya. O, yun ang gwapo niya na o. It's not just about making a nose or making a butt bigger or making a breast bigger. It's also changing their lives. Kasi remember, we're actually giving them movement. Bawal ng fasting. So, di ba walang
is aiming at least qualifying everybody to the right to their own body. So this is keep everything happening and to keep everything happening. Napakaraming paraan para magpasaya ng ibang tao. Tulad ng mga TikTok video ni Dong Eric. Kapag nabigyan ko tayo ng pagkakataon, makapagaling din sana tayo ng ngiti. Na kahit sa anong sakit, ay kayang tumawa. Nakakatuwa naman ito. Ginoo. Tulog lang. Yan naman. Ang gusto mo sa May dumating sa akin based on life from Australia. Hindi ko heads up. So nagamit yung gana. Kung dati pang pamilya lang daw ang kanilang Christmas house, ngayon, open to the public na ang bahay ni Tatay Manny. Pinabongga pa ito ng Christmas figures at giant Christmas tree na nabuo. Nag-start na po ng September. Nag-open ako ng November 1. Nung primero, araw-araw ginawa ko every other day kasi meron din akong personal na bisita. So I divided the week. So 3 po ng public and then 3 po ng private cafe. Martes, Huwebes at Sabado, pwedeng pumasya ng publiko sa Christmas house ni Tatay Manny. True happiness daw ang dala ng bahay. Lalo na, para may isang epekto ng pandemya. Sinabi ko, after a month of quarantine. So, sige, magsimula na tayo. Maglagay tayo sa tayo. Thanksgiving. Wala pa sila. Sa mga tatanong kung may bayad ng pagpasyal dito, libre ito ang gusto. Merong kailangan sumunod sa schedule and safety protocols. Welcome naman lahat. Doon naka-charge ba ito? Yes! Dalhin mo yan ha, kailangan natin May yung isipin itaas. na naman ang mga Tagalog-Ban Quezon. Essentially po, nag-set up po kami ng mga ganitong decoration systems para po mas maramdaman pa natin na Pasko. 2016 ang simulan nilang pabonggahin ang Christmas decoration ng kanilang bahay. Nag-install po kami ng malinis lights po na nakahailig po dun sa tabi po ng bahay. This year po, medyo damihan na po talaga yung nailagay po namin Christmas decorations. Naging instant attraction ito sa kanilang bayan. Pinakang naging inspiration na lang po namin is yung mapasaya po yung ano po, yung mga tao na nakakita rito. Makibaka, wag mababoy. Doon pala nagkakaroon si Father Ronnie. Doon pala siya Mas nalalapit ang Pasko. Dahil sa una, Sa ambat dito, iba na ito. ng Casa Esperanza. Very fulfilling po talaga, especially po na we are the type of family po talaga na really wants to Fake. give back to the community po. Christmas is around the corner na talaga. Simple matubongga ang tao para magpapasaya ng iba. Sino? Kaya, wala itong katumbas na naman talaga. Ayaw ba? Parang ayaw mo. Ang kwento dapat alam mo. Marami pang balita. Dapat alam mo sa 24 oras. 2 linggo bago magpasko, presyo ng ilang pang Noche Buena nagmahal na. At ang mga bigating personalidad nakahilera ni Kapuso Primetime Wayne Marian Kung may tari. sa Miss Universe Selection Committee. Ang batya sa 24 oras. 16 days before Christmas, ang liwanag ng Pasko, marami na marami. O yan. Kuya Kim, sari-sari kasi ang entry ng pamaskong sa iba't ibang panig ng bansa. Gaya na lang sa Bataan, Ilocos Norte. Futuristic ang datingan ng mga pumaparatang tricycle nito dahil sa dami ng kailan. Pinailangan din ang giant Christmas tree ng Luzon. Ang mga tumagal sa lighting ceremony, pinaliwanag din ang lugar. Christmas Village naman ang entry ng munisipyo
kalimutan. Yan, diyan ka na lang manood, Nay. Matulog na may ibig sa inyong mga lahat at payapa ang inyong mga puso't isipan. Salamat po. God bless ka, pamilya. Station ng mga United Independent Collective. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang libo. Tayo ang pamilya. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Aking ng Anti-Terrorism Act, dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Pero kabuuan ng batas, hindi pinawalang visa. Terror organization may pakila sa mga bansa para ng epekto ng Omicron variant dapat maiwasan. Don't wait. Act now. Para mahayag, patay ng pagbawarilin sa loob ng kanyang bahay. Presyo na mahigit na 100 maintenance trucks pinagtatatyasan na. Tony Pangilinan at Bel Mariano magpapakilig sa Premier Night ng Love is Colorblind Tutukan Live. At alamin, Color of the Year ng 2022. Mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan kaugnay sa Anti-Terror Act. Dineklarang konstitusyonal ng Korte Suprema ang kontrobersyal na Anti-Terror Act maliban sa ilang bahagi ng dalawang provisyon nito. Dismayado naman ang ilang grupo na umestyon sa batas, may importanteng patalo pa rin umano ang mga tutol dito. Nagpapadyo, maikli naman. Matapos ang higit isang taon, simula ng questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng Anti-Terrorism Act, inilabas na ng Korte ang hatol. Unconstitutional ang bahagi ng dalawang provisyon ng batas, pero may visa pa rin ang karamihan sa mga provisyon nito. 12.3 ang nagituruan para ideklarang walang visa ang bahagi ng Section 4 ng batas na itinuturing na acts of terrorism ang pagpuprotesta kung ang intensyon nito ay makapatay o makapanakay ng tao o lumikha ng seryosong banta sa kaligtasan ng taong bayan. Overbroad o masyadong malawak pero pangsakop ng bahaging ito ng batas at lalawagin ang kalayaan sa pamamahaya. Isa ito sa mga inirereklamong provisyon ng mga tutol sa batas dahil nababaliktad umano ang proseso. Ang inaakusahan ang kailangang magpatunay na wala siyang intensyon makapatay. Bukod pa rito, mahirap din alamin kung ano nga ba ang intensyon ng isang tao. Kaya maaaring iba-iba ang paraan ng pagpapatupad ng batas ayon sa mga petitioner. 9-6 naman ang boto ng mga maestrado para deklarang unconstitutional ang kapangyarihan ng anti-terrorist uling na terorista ang ilang individual o grupo base sa hiling ng ibang bansa. Alinsunod sa standard ng United Nations, ito ang mga provisyon na nagbibigay kapangyarihan sa Anti-Terrorism Council sa pag-aresto kahit walang warrant of arrest. At sa mas mahabang pagkakalitinay ng mga